China, balak na magmina sa buwan. Bakit kaya? Tara, pag-usapan natin yan. What's up guys? Kumusta? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At sa araw na to, pag-uusapan nga natin itong plano ng China na magmina sa buwan. Tama po ang inyong narinig. Magmimina ang China sa buwan. Ang malaking katanungan, ano naman kaya ang kanilang miminahin? Aangkinin na ba nila ang buwan? Ilan lamang po yan sa ating pag-uusapan dito sa vlog na ito. Ang pagdiskubre po ng mga bagong bagay sa kalawakan o yung tinatawag nating space exploration ay isang kompetisyon na nangyayari po ngayon sa pagitan ng mga mayayamang bansa tulad ng Russia, Amerika at China. Nagpapaunahan po ang mga bansang ito sa pagdiskubre ng mga bagong bagay sa kalawakan. Sila ay naghahangad na makita ng mga extraterrestrial objects o mga alien. Naghahangad na makita ng mga kayamanan, ginto, pilak, diamond at marami pang iba. Sa tinagal-tagal ng panahon na dinidiscover at ini-explore ng mga astronaut at scientists ang ating mga kapitbahay na planeta kasama ang buwan, meron kaya silang nakitang ginto? Meron kaya silang nakitang trace ng kayamanan na pwedeng minahin? Ang kasagutan po ay ito. Meron silang nakitang trace sa Mars ng mga ginto, nickel, zinc, copper, iron at marami pa pong iba. At sila ay nagli-lead sa isang conclusion na dahil may nakitang trace, posible na mayroong lugar doon na parte sa Mars na talagang maraming ginto. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sobrang interesado ang mga mayayamang bansa na mag-explore sa outer space. At talagang gumagastos po sila ng malaki rito. Katunayan nga po, ang Amerika ay gumagastos ng $200+ million para lamang po sa isang astronaut, mga Avengers. Hindi pa po kasama doon yung gastos sa mga space rocket. O, isang astronaut lang yun ha. Ang China naman po ay gumastos ng $180 million sa kanilang first ever satellite na pinadala sa moon. At yung sumunod po ay, syempre, mas upgraded na yung mga satellite na yun, mas malaki na yung gastos. So, ginagastosan talaga itong mga Avengers kasi hinahalin tulad po nila ang space exploration doon sa exploration na nangyari noong panahon nila Magellan. Kasi nung sila Magellan ay nag-explore dito sa Earth, ang dami po nilang nakuhang kayamanan. Malay natin, sa pag-explore nila sa space, ay mas marami pang kayamanan doon na kanilang makukuha. Kung nagkaroon po ng napakaraming gold ang ating mundo at ating planeta, hindi posible po na mayroon ring gold sa ibang planeta tulad ng Mars. Pero ito po ang plot twist. Ayon sa pag-aaral, wala pong nakitang ginto or trace ng ginto sa moon, mga Avengers. Sapagkat kumuha na sila ng sample ng soil at rock doon at dinala dito sa Earth. Wala pong nakitang trace na mayroong ginto sa moon. Pero ang malaking katanungan po ulit, ano ang ginagawa o ano ang miminahin ng China sa moon? Diamond ba? Ang kasagutan po, wala ring nakitang trace ng diamond sa moon. Ano ang kanilang miminahin? Isipin ng marami sa atin, aba, mukhang kukunin na ng China ang moon. Marami po ang nag-iisip niyan at hindi lamang po kayo. Katunayan po, sineryoso na talaga ng China ang pag-i-explore sa moon. Sapagkat mula noong 2007, nilaunch nila ang kanilang first ever moon satellite na pinangalan ng Chang'e. Meron pa akong vlog patungkol dito, patungkol sa mga satellite ng China na pinadala sa moon. 4 na po actually, Chang'e 1, Chang'e 2, Chang'e 3, Chang'e 4. At yung dalawang satellite doon ay nakalapag na mismo sa moon at paikot-ikot na po doon sa moon, mga Avengers. Ang huling Chang'e satellite na lumapag sa moon ay ang Chang'e 4 noong 2019. Ngayon, binalak ng China, actually, nakapending lang po na i-launch yung Chang'e 5. At ang mission po ng Chang'e 5, kasi merong iba't ibang mission itong mga Chang'e na nilaunch nila, ang mission ng Chang'e 5 ay kumuha ng mga sample ng lupa at bato sa moon at dalhin ito sa Earth. At ang mga sample na yon, actually po, 2 kilograms of soil and rocks ang kukunin or balak kunin ng China na sample galing sa buwan. Ito po ay pag-aaralan nilang mabuti. At kapag nakita nila na talagang merong pwedeng hukayin sa buwan,
ayun na po ang kanilang magiging kasunod na plano, ang pagmimina sa buwan. Katunayan po, alam na ng China at kabisado na po nila ang buwan. Sapagkat yung dalawa sa kanilang mga satellite, ang mission po ay kumuha ng mga larawan doon sa buwan at i-explore ang mga rocky surface ng buwan. Gagawin po talaga ng China ang lahat para makadiskubre ng mga bagong bagay at para sila po ay umaman. Pagdating po kasi sa ginto, talo po ang China ng Amerika. As in, sobrang talo po nila. Kasi po, noong 2019, ayon sa pag-aaral ng usfunds.com, nasa pang-anim lamang po ang China sa pinakamaraming gold reserve na bansa sa buong mundo. Ang nangunguna po dito ay ang United States. Ang kanilang gold reserve po ay umabot po sa 8,000 tons. Imagine mo, Evaders, 8,000 tons. Noong araw kasi, ang aking mama ay merong junk shop. So kapag sumasama ako doon sa kanilang pagdi-deliver ng bakal, nakikita ko po yung 1 ton. Yan, ito yung 1 ton. Halos katumbas po ng isang malaking container, yung 1 ton ng bakal. Ito po, 8,000 ton. 8,000 plus. To be exact, 8,134 tons. Nako, bundok-bundok po na ginto yun. Ganun po karami ang ginto ng Amerika. Samantalang, ang China po ay nasa pang-anim. Sila po ay merong 1,937 tons of gold. Ito po ay noong 2019. Ngayon, pupunta ang China sa buwan. Pero alam naman nila na wala pong gold at walang diamond ang buwan. Ano ang gagawin nila doon? Sasakupin na ba nila ang buwan? Kukunin na ba nila? Pwede ba yon? Ito po ang kasagutan. Noong 1967 po, pinoproblema ng mga maraming bansa. Katunayan, 102 po sila lahat. Kasama po ang Amerika at China. Pinoproblema nila kung sino ba ang bansa ang dapat na magmamay-ari ng mga bagay sa outer space tulad ng buwan, ng mga planeta at marami pang iba. At sila po ay nagkaroon ng kasunduan. Ito ang Outer Space Treaty na nilagdaan noong 1967. At ayon po sa kanilang kasunduan, the exploration of outer space shall be carried out for the benefit of all countries and shall be the province of all mankind. Pero ito ay malaking debate pa po magpahanggang ngayon. Ang ibig sabihin ba ng treaty na ito ay walang nagmamay-ari sa buwan at sa mga bagay sa kalawakan? O pagmamay-ari ng lahat ng tao ang mga bagay na nasa buwan? Kung ito po ang gagamitin ng China as a defense, pwede po nilang maangkin ang buwan o angkinin ang buwan. Well, ano naman ang gagawin ng China kung aangkinin nila ang buwan? Ano namang meron sa buwan na napaka-special? Ito po ang kasagutan. Ang buwan ay sobrang sagana sa isang elementong tinatawag na isotope helium-3. Ang isotope helium-3 ay napaka-konti lang po dito sa Earth. As in, sobrang konti. Umaabot lamang po sa 0.00137%. O, di ba? Sobrang konti po niyan, mga Evadgers. At medyo mahal po itong helium-3 sapagkat ang bawat gramo po nito ay katumbas ng $1,000 o 50,000 pesos dito sa Pilipinas. At ang 1 metric ton naman po nito ay katumbas po ng $1 billion o katumbas ng 50 billion sa ating pera. O ayan, napakamahal po, di ba? Dito sa Earth, meron lamang po tayong 15 tons at mauubos na po na helium-3. Pero sa Moon, meron pong estimated na 1 to 5 million tons of helium-3. Kapag nakuha ng China yung lahat, sobrang yaman na nila. Ang susunod na katanungan, saan ba ginagamit itong helium-3? Ang helium-3 po ay sobrang mahalaga pagdating po sa nuclear power plant na ginagamitan ng prosesong nuclear fusion. Ang gagawin po kasi ng helium-3 ay pwede niyang palitan ang uranium. Ang ginagamit po kasi ngayon ng mga nuclear power plant ay itong tinatawag na uranium. Yun nga lang ang problema, sobrang daming nuclear waste ang napoproduce ng uranium. At ang nuclear waste po ay hindi dapat malanghap ng tao, hindi dapat mahawakan ng tao. Baga, in period, delikado po ito sa kalusugan ng tao. Pero, ang helium-3 po ay sobrang konti lang o wala talagang napoproduce na nuclear waste. Kumbaga, magiging safe na po ang paggamit ng nuclear power plant sa pamamagitan ng nuclear fusion kapag helium-3 na ang kanilang ginamit. Kung magtatagumpay po ang China rito, maaring
magka-benefit po tayo. Kasi ang mangyayari dyan, magkakaroon na ng isang mataas na kompetisyon sa pagpuproduce ng enerhiya. Kasi ngayon po, ang Middle East, ang main na nagpuproduce ng energy, kung makapag-produce ang China, edi dalawa na sila. Competition na yan. Kapag mayroong competition po sa economy, ay bababa po ang presyo, mga Evadgers. At isa po sa maging epekto nito ay posibleng bababa po ang presyo ng gasolina, pero matagal pa yun, mga Evadgers, kasi nasa first step pa lang po ang China sa pagmimina po sa buwan. Ngayon, ang malaking katanungan, gagamitin ba talaga ng China yon para sa market? Pwede rin po kasi nilang gamitin ito sa kanilang ginagawang artificial sun sa pamamagitan ng nuclear fission. So, gumagawa po ang China ng artificial sun. At pwede po nilang gamitin yun doon para patuloy na mag-function yung ginagawa nilang machine na artificial sun. Well, Evadgers, if you want to know more about the artificial sun na ginawa ng China, I have a vlog about that one. I will put the link on the description below. Ang malaking katanungan, bakit mas maraming helium-3 sa moon kumpara sa Earth? Ganito lang po yan. Ang helium-3 kasi, galing po yan sa sun. Okay? So, yung sun kasi nagbubuga ng mga particles, plasma. Ngayon, etong binubuga nila ay dadaan yan sa hangin. Yun yung tinatawag na solar wind. Ang hangin yung magdadala niyan. So, dadalhin yan sa mga planeta. Pero, dito sa Earth kasi, konti lang kasi napoprotektahan tayo ng Earth's atmosphere. Medyo makapal-kapal po yung Earth atmosphere, kaya hindi po nakakadapo ang helium-3. Pero sa moon, medyo hindi ganun kakapal, kaya mas marami po ang napapadpad doon na helium-3 na galing po sa araw, dala ng solar wind. Well, I think that's all for today's vlog, mga Evadgers. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento at political issue, pati reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Peace out! Boom!